Basura ka na ngayon, Althea. Ang mga salitang yan ang bumasag sa gitna ng pagdadalamhati ko sa libing ng aking mga magulang. Habang humihagulgol sa harap ng dalawang kabaong, isang puting sobre ang ibinato sa akin ng aking asawa, mga papel ng diborsyo. Habang kayakap niya ang kanyang kabit, tinalikuran nila akong duguan ng puso sa gitna ng ulan. Akala nila ay winakasan na nila ako. Ngunit hindi nila alam, sa bawat patak ng aking luha, isang bagong reyna ang isinisilang. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari sa bawat hininga ng karera mo, Renz? Maghanda ka, dahil ang babaeng minaliit mo ang siyang dudurog sa iyong korona. Pirmahan mo na yan, Althea. Ayoko nang masayang ang oras ko sa isang babaeng wala ng silbi at punong-puno ng kamalasan. Ang boses ni Renz ay kasing lamig ng hanging umiihip sa sementeryo, walang bahid ng awa o paggalang sa sagradong sandali ng paghahatid sa huling hantungan. Ang mga salitang yon ay tila mga palasong bumaon sa likod ni Althea habang siya ay nakaluhod pa rin sa basang damuhan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging iniisip ni Althea ay ang kapakanan ng kanyang asawa. Gamit ang kanyang puting panyo, ang huling regalong natanggap niya mula sa kanyang ina. Marahan niyang pinupunasan ang putik na tumalsik sa mamahaling sapatos na balat ni Renz. Ayaw niyang magmukhang madungis ang asawa sa harap ng maraming tao, kahit pa ang mga taong yon ay naroon para sa libing ng sarili niyang mga magulang. Ang panyong dapat sana ay pampahid ng kanyang sariling mga luha ay ginamit niya para pagsilbihan ang lalaking tanging iniibig niya. Ngunit ang tugon ni Renz ay ang marahas na pagbawi ng kanyang paa. Dahilan upang masubsob si Althea sa malambot at madulas na lupa. Isang puting sobre ang lumapag sa harap ng kanyang muka. Kalahati nito ay agad na nabahiran ng madilim na putik. Ito ang mga papel ng diborsyo. Ang mga titik na nakalimbag doon ay tila mga uod na gumagapang sa paningin ni Althea. Nilalamon ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso. Napaangat ang tingin ni Althea. Doon, sa ilalim ng isang malaking itim na payong, ay nakatayo si Renz kasama si Selena. Ang payong na dapat sana ay para sa kanila bilang mag-asawa, ay proteksyon ngayon ni Renz para sa ibang babae. Nakasabit ang kamay ni Selena sa braso ni Renz. Ang kanyang mga labi ay may bakas ng mapang-uyam na ngiti habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Althea. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Althea ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi makapagsalita si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat pagsubok na huminga ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang sinusubukang abutin ang basang sobre. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa mga dahon at sa dalawang kabaong na hindi pa tuluyang naibabaon ay naging isang nakakabinging koro ng kawalang pag-asa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit sa mismong araw na ito, sa araw na naging ulila siya, ay kailangan din niyang maging biyuda sa buhay na asawa. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang katawan ay tila naging bato, mabigat at manhid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Lumingon si Renz sa kanyang sasakyan nang hindi man lang tinapunan ng huling tingin ang mga kabaong ng kanyang biyenan na siyang nagpondo sa kanyang unang negosyo. Para sa kanya, ang mga Villamor ay isang kabanata na kailangang sunugin upang makapagsimula siya ng bagong kwento ng tagumpay. Naiwan si Althea sa gitna ng ulan, yakap ang basang sobre at ang panyong puno ng putik. Ang bango ng mga bulaklak ng patay ay humahalos sa amoy ng basang lupa. Isang amoy na habambuhay nang nakatatak sa kanyang alaala bilang amoy ng pagtataksil. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas matindi pa sa kulog na nagbabadya sa kalangitan. Gaano nga ba kalalim ang kailangang ihukay na libingan
para sa isang pusong paulit-ulit na pinapatay ng mga taong pinagkatiwalaan nito. Ang bawat hakbang ni Althea patungo sa mansyon ng mga Alcantara ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang bigat ng kanyang mga paa ay kasing tindi ng bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Habang papalapit sa malaking pinto, ang tunog ng ulan ay napalitan ng isang mahaba at nakakangilong huni ng bakal na tarangkahan na dahan-dahang bumubukas na tila isang babala na hindi na siya kabilang sa lugar na ito. Hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan, ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw na sa malawak na pasilyo. Ang matanda ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan, nakasuot ng kanyang mamahaling sutla na pantulog, at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Bakit ka pa bumalik dito, Althea? Hindi ba malinaw ang sinabi ng anak ko? Wala ka ng puwang sa bahay na ito. Ang boses ng matanda ay matalas, tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Althea. Mama, kukunin ko lang po ang mga gamit ko at ang mga alaala ng mga magulang ko na naiwan sa silid namin. Mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at gutom. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Remedios. Gamit? Althea, lahat ng narito ay pag-aari ng mga Alcantara. At wag mo akong tawaging mama. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala kang dinala kundi kamalasan. Tingnan mo, pati ang mga magulang mo ay kinuha na ng langit dahil marahil ay hindi na nila masikmura ang pagiging inutil mo. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na nagpalingling sa mundo ni Althea. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalala sa matanda na ang mansyong tinitayuan nito ngayon ay bunga ng malaking puhunan na ibinigay ng kanyang ama kay Renz noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Ngunit ang utang na loob ay isang salitang tila matagal nang binura ng kasakiman sa bokabularyo ng mga Alcantara. Narinig ni Althea ang mabibigat na kalabog mula sa itaas. Maya-maya pa ang mga plastik na bag na puno ng kanyang mga damit ay isa-isang inihulog ng mga katulong mula sa balkonahe. Ang tunog ng mga ito, sa pagbagsak sa malamig na marmol na sahig, ay tila tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon. Ang ilan sa kanyang mga damit ay lumabas mula sa punit na plastik. Ang kanyang mga simpleng duster, ang lumang sweater na paborito niya, at ang mga litratong kupas na. Iyan lang ang sayo, Althea, ang mga basurang yan. Now, leave before I call the security. Utos ni Doña Remedios habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Sa gitna ng pagkapahiya, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng alikabok at ulan. Mula sa likuran ni Doña Remedios ay lumabas si Selina, nakasuot ng isang manipis na nightgown na tila pagmamay-ari na ang buong kabahayan. Ngunit hindi ang kanyang kasuotan ang nagpatigil sa paghinga ni Althea. Ang paningin ni Althea ay napako sa leeg ni Selina. Doon, kumikinang sa ilalim ng mga engranding chandelier, ay ang kwintas na ginto na may pendant na hugis luha na gawa sa tila kristal. Ito ang luha ng ina. Ang pamanang kwintas na ibinigay ng ina ni Althea sa kanya bago ito pumanaw. Ang tanging bagay na sinabi ni Althea kay Renz na hinding-hindi niya ipamimigay kahit kailan. Bagay ba sa akin, Althea? Nakangiting tanong ni Selina habang hinahawakan ang pendant. Sabi ni Renz, mas maganda raw tingnan ang mamahaling alahas sa leeg ng isang babaeng marunong magdala, hindi sa isang taong laging mukhang namatayan. Ang init ng galit ay biglang sumiklab sa gitna ng malamig na pighati ni Althea. Ang kanyang mga kamao ay nag-igting at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang lahat ng sipayo, ang lahat ng pangaapi ay tila nagtipon-tipon sa isang iglap nang makita niyang ang huling alaala ng kanyang ina ay naging isang palamuti lamang sa kabit ng kanyang asawa. Ibalik mo sa akin yan. Ang bulong ni Althea ay puno ng panganib. Isang tunog na hindi pa naririnig mula sa kanya kailanman. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang matitigas na kamay ng mga security guard na humawak sa kanyang magkabilang braso.
Pilit siyang hinihila palabas, patungo sa malakas na buhos ng ulan, habang ang tawa ni Doña Remedios at Selina ay umaalingaw-ngaw sa loob ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila tunog ng libu-libong maliliit na hagupit sa balat ni Althea. Nakatayo siya sa labas ng mataas na pader ng mansyon, basang-basa, habang ang mga plastik na bag ng kanyang mga damit ay nakakalat sa gilid ng kalsada. Ang karangyaan sa loob ng bakod na iyon ay tila isang malayo at malupit na panaginip na ngayon ay tuluyan ng nagwakas. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana nito ay bumaba at lumitaw ang mukha ni Renz na tila walang bakas ng pagod o pagsisisi mula sa libing kanina. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang pitaka at iniabot ito sa labas ng bintana. "Heto, kunin mo ito. 1,000,000 piso. Sapat na yan para makahanap ka ng matitirhan at hindi ka magmukhang pulubi sa kalsada. Ayokong sabihin ng mga tao na pinabayaan kita pagkatapos nating maghiwalay," sabi ni Renz. Ang kanyang boses ay puno ng mapangaping awa. Tiningnan ni Althea ang piraso ng papel na inililipad ng hangin sa pagitan ng mga daliri ni Renz. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang pag-aalaga, at ang kanyang katahimikan, para lamang maging haligi ng lalaking ito. Ngayon, ang lahat ng sakripisyong iyon ay tinatangkang bayaran ng isang piraso ng papel. "Hindi ko kailangan ang pera mo, Renz," mahinang sagot ni Althea, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. "Ang perang yan ay kasing dumi ng konsensya mo. Itabi mo yan para sa pangkasal niyo ni Selina, dahil darating ang araw na kakailanganin mo ang bawat sentimo niyan." Binitawan ni Renz ang tseke at hinayaan itong mahulog sa maputik na tubig sa kalsada. "Napaka mapagmataas mo pa rin. Kahit wala ka nangang makain, bahala ka. Huwag kang iiyak sa akin kapag naramdaman mo na ang lamig ng gutom." Mabilis na pinasibat ni Renz ang sasakyan na nag-iwan ng tilamsik ng maruming tubig sa muka at damit ni Althea. Pinanood ni Althea ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan hanggang sa maglaho ito sa dilim. Marahan niyang pinunasan ang kanyang mukha, kinuha ang tanging plastik na bag na hindi pa masyadong nababasa at nagsimulang maglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa Barangay Pag-asa, isang lugar na malayo sa kislap ng lungsod. Dito, ang mga bahay ay dikit-dikit at ang mga eskinita ay masisikip. Ang amoy ng sinangag at tuyo mula sa mga kusina ng mga kapitbahay ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ito ang lugar kung saan lumaki ang kanyang yaya noong bata pa siya. Isang lugar na puno ng buhay. Kahit kulang sa yaman, nakahanap siya ng isang maliit na paupahan, isang silid na sapat lang para sa isang kama at isang maliit na mesa. Ang dingding ay gawa lamang sa manipis na kahoy at ang bintana ay nakaharap sa isang luma, ngunit matatag na puno ng mangga. Pagkapasok niya, ibinaba niya ang kanyang gamit at naupo sa sahig. Ang katahimikan ng silid ay tila yumayakap sa kanya, isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng malamig na mansyon ng mga Alcantara. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng isang lihim na bulsa ng kanyang itim na bestida. Ito ang susing ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ang aksidente. "Althea, kapag dumating ang araw na tila wala ka ng sandigan, pumunta ka sa bangko. Ang tunay mong lakas ay hindi nakikita ng mata." Naaalala pa niya ang tinig ng kanyang ama. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, pumasok si Althea sa isang pribadong bangko sa Makati. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa at maong, ngunit ang kanyang tindig ay tila hindi nagbago. Dumiretso siya sa vault section, kung saan ang mga kliyente ay dumadaan sa mahigpit na seguridad. Nang buksan ng opisyal ng bangko ang malaking pintong bakal ng kanyang safety box, tumambad kay Althea ang isang makapal na envelope.
Sa loob nito ay ang mga orihinal na titulo ng lupa, mga stock certificate, at ang pinakaimportanteng dokumento sa lahat, ang kasunduan na nagpapatunay na si Althea Villamor ang nagmamay-ari ng 60% ng Villamor Media Group, ang kumpanyang kinabibilangan ni Renz. Hindi lamang siya isang asawang iniwan, siya ang tunay na may-ari ng imperyong kinatatayuan ng kanyang asawa. Habang hinahaplos niya ang lagda ng kanyang ama sa dokumento, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Renz, akala mo ay winakasan mo na ang kwento ko, bulong ni Althea habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na bakal ng vault. Hindi mo alam, binuksan mo lang ang pinto para sa iyong sariling pagbagsak. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na recorder. Nang pindutin ni Althea ang play, isang boses ang narinig niya. Boses ni Renz mula sa isang nakaraang pagtitipon na lihim na naitala ng kanyang ama na nagpaplano kung paano dahan-dahang uubusin ang kaban ng mga Villamor. Ang sikat ng araw ay pumasok sa maliit na siwang ng bintana, dahan-dahang dumarampi sa mukha ni Althea. Hindi ito ang malambot at mamahaling seda ng kanyang kama sa mansyon, kundi isang manipis na banig na nakalatag sa sahig. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nagising si Althea na hindi mabigat ang kanyang dibdib dahil sa takot kung ano ang magiging mood ni Renz sa agahan. Mula sa labas, narinig niya ang ritmo ng buhay sa Barangay Pag-asa. Ang kalansing ng mga sandok sa kawali, ang tawanan ng mga batang naghahanda sa pagpasok sa paaralan, at ang tunog ng walis, tingting na kumakaskas sa tuyong lupa. Walang aircon, walang mamahaling kurtina, ngunit may init ng buhay na hindi niya naramdaman sa malamig na pader ng mga alkantara. Isang marahang kumatok sa kanyang pintong kahoy. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang matandang babae na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw at 2 pirasong pandesal. Siya si Aling Rosa, ang may-ari ng paupahan. Neng, pasensya ka na. At ito lang ang nakayanan ko. Narinig ko kasi ang pag-ubo mo kagabi. Baka hindi ka pa kumakain, nakangiting sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan na bihirang makita sa mga taong nakapaligid kay Althea noon. Salamat po, Aling Rosa. Hindi niyo na po kailangan gawin ito, sagot ni Althea habang tinatanggap ang mangkok. Ang init ng lugaw ay tila dumadaloy hanggang sa kanyang puso. Sus, dito sa amin, walang nagugutom hanggat may kapitbahay. Kumain ka na habang mainit pa, sabi ng matanda bago naglakad palayo habang inaayos ang kanyang duster. Habang humihigop ng lugaw, naalala ni Althea ang sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Sabi nito, ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago maging dalisay. Marahil ito na ang apoy na yon. Ang kahirapan ay hindi parusa, kundi isang pagkakataon para makita kung sino talaga ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Lumabas si Althea para maglakad-lakad at magpahangin. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na sari-sari store kung saan maraming tao ang nakatipon, nakatingin sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. Ang balita ay tungkol sa entertainment industry. Biglang lumitaw ang mukha ni Renz sa screen. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, nakangiti sa harap ng mga kamera habang nakaakbay kay Selena. Ipinapahayag nila ang tungkol sa susunod na malaking proyekto ng Villamor Media Group. Isang pelikulang may pamagat na Ang Lihim ng Kahapon. Ang kwentong ito ay orihinal kong konsepto, pagmamalaki ni Renz sa harap ng mga reporter. Ito ay bunga ng aking paghihirap at dedikasyon para sa sining. Iniaalay ko ito sa aking mga fans at sa aking inspirasyon, si Selena. Naramdaman ni Althea ang tila paghinto ng mundo. Ang konseptong sinasabi ni Renz ay ang kwentong binuo nila ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang kwento ng katapatan at pag-ibig na lihim niyang isinulat sa kanyang journal na iniwan niya sa mansyon. Ninakaw ni Renz,
Hindi lang ang kanyang dangal, kundi pati ang mga pangarap na binuo niya kasama ang kanyang ama. Ang mga tao sa paligid ng sari-sari store ay nagsimulang magkomento. Ang galing talaga nitong si Renz. No? Gwapo na, matalino pa. Swerte ng babaeng kasama niya. Sabi ng isang lalaking bumibili ng sigarilyo. Napahigpit ang hawak ni Althea sa basong plastik na dala niya. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na baga ay muling nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakasunog. Ito ay nagbibigay ng liwanag. Alam niya ang bawat detalye ng kwentong iyon, bawat emosyon, at bawat twist. At alam din niya kung nasaan ang mga butas nito na tanging siya lang ang makakapagtakip. Tinalikuran ni Althea ang telebisyon at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may bagong direksyon. Hindi na siya ang Althea na nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, sisiguraduhin niyang ang lihim ng kahapon ay magiging isang bangungot na hinding-hindi malilimutan ni Renz. Pagpasok niya sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang lumang laptop. Habang naglo-load ang screen, isang maliit na gagamba ang gumagapang sa gilid ng mesa. Dahan-dahang naghahabi ng kanyang sapot. Pinanood ito ni Althea ng may malalim na kahulugan. Ang paghihiganti, gaya ng paghabi ng sapot, ay nangangailangan ng pasensya at tamang panahon. Ang bawat hikbi ng dalagang nakaupo sa hagdan ng paupahan ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa mahinang ihip ng hangin sa pasilyo. Nakita ni Althea si Maya, ang tahimik na babaeng madalas niyang makita na may dalang makapal na notebook, na ngayon ay tila gumuho ang mundo. Ang mga papel na nakakalat sa paanan nito ay puno ng mga bura at mantsa ng luha, mga saksi sa pangarap na tila nilamon na ng dilim. Marahang lumapit si Althea at naupo sa tabi ng dalaga. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang mapuno ang katahimikan ng tunog ng mabigat na paghinga ni Maya. Sa bawat pag-alog ng balikat ng dalaga, naaalala ni Althea ang sarili niyang mga gabi sa mansyon. Mga gabing kailangan niyang lunukin ang kanyang sariling boses para lamang hindi magalit ang kanyang asawa. Bakit, Maya? Ano ang nangyari? Malumanay na tanong ni Althea habang inaabot ang isang malinis na tissue. Tumingala si Maya. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng sipayo. Yung balita kanina sa TV. Althea, yung ang lihim ng kahapon ni Renz Alcantara. Akin yun. 3 taon kong isinulat yun. Ipinadala ko ang script sa kumpanya nila. Noong nakaraang buwan, umaasang mabibigyan ako ng pagkakataon. Pero ang sabi nila, basura raw ang gawa ko. Walang kwenta. At ngayon, nakita ko na lang na ipinagmamalaki niya sa harap ng buong mundo na sa kanya ang ideyang yun. Naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Hindi lang pala ang kanyang journal ang ninakaw ni Renz. Ginamit din ng lalaki ang kanyang kapangyarihan para tapakan ang mga maliliit na taong tulad ni Maya. Ang kasakiman ni Renz ay walang pinipili, mula sa sariling asawa hanggang sa mga estrangherong nangangarap lamang ng marangal na buhay. Wala akong laban, Althea. Sino lang ba ako? Isang hamak na manunulat sa tabi-tabi. Siya? Si Renz Alcantara na siya. Isang salita lang niya, burado na ako sa industriyang ito. Dagdag ni Maya, bago muling isinubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. Inabot ni Althea ang kamay ni Maya at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng palad ni Althea ay tila nagbibigay ng isang tahimik na pangako. Huwag mong sabihing wala kang laban. Ang katotohanan ay hindi kailanman nawawala, Maya. Natatakpan lang ito ng pansamantala. Pero darating ang panahon na kusa itong lulutang. Tumitig si Althea sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay naglalayag sa mga alaala ng Villamor Media. Naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking nagtayo ng imperyong yon para sa katotohanan, hindi para sa pagnanakaw. Maya, makinig ka sa akin.
Ang boses ni Althea ay naging seryoso at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Maya kailanman. Huwag mong pupunitin ang mga draft mo. Itago mo ang lahat ng ebidensya na ikaw ang unang nakaisip ng bawat eksena, bawat linya. Dahil ang kumpanyang kinatatayuan ni Renz, ang kumpanyang umaalipusta sa iyo ngayon, ay pag-aari ko. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto, pinalitan ng matinding gulat at kalituhan. Ano? Anong sinasabi mo, Althea? Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata dahil sa lalim ng kanyang determinasyon. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Villamor Media at ang lalaking nagnakaw sa atin ay malalaman din kung gaano kabigat ang bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata. Tumayo si Althea at inalalayan si Maya. Sa sandaling iyon, ang maliit at madilim na pasilyo ng paupahan ay tila naging isang silid ng digmaan. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang sariling sakit. Ito ay tungkol na sa pagtatanggol sa mga taong walang boses. Simula ngayon, Maya, hindi ka na mag-iisa. Babawiin natin ang nararapat sa iyo at sisiguraduhin nating ang pelikulang Lihim ng Kahapon ang magiging huling tagumpay na ipagmamalaki ni Renz Alcantara. Habang pabalik si Althea sa kanyang silid, ang kanyang isip ay mabilis na nagtatrabaho. Alam niyang kailangan niya ng higit pa sa mga dokumento ng bangko. Kailangan niya ng ebidensyang dudurog kay Renz sa harap ng publiko. At sa kanyang laptop, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan sa kanyang email. Isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Isang taong may hawak ng susi sa madilim na sikreto ng produksyon ni Renz. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng engrandeng ballroom ng Manila Diamond Hotel ay tila mga nanunuit niyang mata para sa sinumang hindi kabilang sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Naroon si Renz, suot ang kanyang itim na tuxedo na kasingkinis ng kanyang mga kasinungalingan habang may hawak na baso ng mamahaling alak. Sa kanyang tabi, si Selena ay tila isang diwata. Sa kanyang kumikinang na gown, nakasabit sa braso ni Renz na tila isang tropeyong napanalunan sa isang madayang laro. Ito ang gabi ng pagdiriwang para sa pre-production ng Ang Lihim ng Kahapon. Ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa industriya ng pelikula at media ay naroon. Lahat ay nagbibigay ng papuri sa henyo ni Renz Alcantara. Cheers to the new king of media! Sigaw ng isang lasing na producer habang itinataas ang kanyang baso. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renz. Salamat. Salamat. Pero simula pa lang ito. Ngayong wala na ang mga pabigat sa buhay ko, mas malaya na akong ilabas ang tunay na potensyal ng kumpanyang ito. Speaking of pabigat, bulong ni Selena habang dahan-dahang hinahaplos ang kwintas na ninakaw mula kay Althea. Narinig ko. Nakatira na raw sa isang barong-barong sa slum area ang dati mong asawa. How pathetic, di ba? Baka bukas makalawa, makita na natin siyang namamalimos sa kalsada. Nagtawanan ang dalawa. Isang tunog na puno ng panlalait na humahalo sa malambot na tugtog ng biolin sa paligid. Para sa kanila, si Althea ay isa na lamang maruming mantsa sa kanilang nakaraan na tuluyan na nilang nabura. Plano na rin ni Renz na palitan ang pangalan ng kumpanya mula Villamor Media patungong Alcantara Global, isang huling hakbang upang tuluyang ibaon ang alaala ng pamilya ni Althea. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol ng isang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa gitna ng kanilang umpukan. Hindi ito isang bisita. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila mga kutsilyong nakatitig kay Renz. Siya si Attorney Santos, ang kilalang legal counsel ng mga pinakamalalaking korporasyon sa bansa. Mr. Alcantara, bati ng abogado, ang boses ay sapat na lakas para makuha ang atensyon ng mga nasa malapit. Attorney Santos, napadalaw kayo. Is it about the merger? Tanong ni Renz, pilit na ibinabalik ang kanyang kampanteng anyo. Hindi, Mr. Alcantara. Narito ako para iabot ito sa inyo ng personal.
Sabi ng abogado habang iniaabot ang isang asul na envelope na may tatak ng strictly confidential. Nangunot ang noo ni Renz habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang legal notice na nagpapatigil sa lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa pelikulang Ang Lihim ng Kahapon. Ang dahilan? Intellectual property theft at unauthorized use of corporate funds. Ngunit ang mas nakapagpabigla kay Renz ay ang pirma sa ibaba ng dokumento, hindi pangalan ng tao, kundi ang titulong The Major Shareholder of Villamor Media. Anong kalokohan ito? Ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Walang sino man ang may karapatang magpatigil sa proyekto ko. Bulyaw ni Renz, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak na kanyang iniinom. Ang major shareholder ay nagpasya na bawiin ang lahat ng autoridad na ibinigay sa inyo. Effective immediately. Hanggat hindi na patutunayan ang orihinal na pinagmulan ng inyong script, ang kumpanya ay hindi maglalabas ng kahit isang sentimo para sa inyo. Malamig na paliwanag ni Attorney Santos. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa loob ng ballroom. Ang kislap ng mga chandelier ay tila naging mga matatalas na liwanag na naglalantad sa biglang pagkapahiya ni Renz. Si Selena ay napabitaw sa braso ni Renz. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa mga taong nagsisimulang lumayo sa kanila. Sino ang taong ito? Nasaan siya? Sigaw ni Renz habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Malalaman niyo rin sa tamang panahon, Mr. Alcantara. Pero sa ngayon, pinapayuhan ko kayong ihanda ang inyong mga paliwanag dahil ang reynang minaliit ninyo ay hindi na natutulog. Huling sabi ng abogado bago ito tumalikod at maglakad palabas. Naiwan si Renz sa gitna ng ballroom, hawak ang papel na tila naging isang apoy na sumusunog sa kanyang mga pangarap. Ang tunog ng ulan sa labas ay muling narinig. Tila isang paalala na ang bagyong kanyang pinakawalan ay pabalik na sa kanya at sa pagkakataong ito, wala na siyang masisilungan. Akala mo ba, sa isang pirasong papel ay matatakot mo ako, Althea? Huwag mong subukang paglaruan ang pasensya ko. Ang boses ni Renz ay nanginginig sa pinaghalong galit at kaba habang nakatitig sa asawang dati niyang minamaliit. Nakaupo sila sa isang sulok ng isang tahimik na cafe, malayo sa ingay ng mga tao. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang marahang pagtama ng porselanang tasa sa kahoy na mesa. Sa harap ni Renz, ang kape ay matagal nang lumamig, tila kasing lamig ng atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan siya ni Althea ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pagmamakaawa. Ang Althea na nakaupo sa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng basang-basa sa ulan sa sementeryo. Kahit nakasuot lamang siya ng simpleng puting blusa at walang anumang alahas, ang kanyang tindig ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Hindi ko alam kung anong papel ang sinasabi mo, Renz. Mahinahong sagot ni Althea bago dahan-dahang uminom ng kanyang tsa. Pero kung tungkol yan sa mga problemang kinakaharap ng kumpanya mo, baka dapat ay tanungin mo ang sarili mo kung saan ka nagkamali. Huwag kang magmaang-maangan. Asik ni Renz habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha kay Althea. Alam kong ikaw ang may kinalaman sa pagpapadala ni Attorney Santos ng legal notice. Saan ka kumuha ng pera para kumuha ng ganoong klaseng abogado? Kaninong lalaki ka kumapit para lang gumanti sa akin? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Isang natangiting tila nanunuya sa kababawan ng pag-iisip ni Renz. Ang pag-ikot ng kutsara sa loob ng kanyang tasa ay lumikha ng isang maliit na ipo-ipo. Tila ang bagyong dahan-dahang namumuo sa buhay ni Renz. Nakakalungkot, Renz. Hanggang ngayon, tingin mo pa rin sa mga babae ay kailangang dumepende sa lalaki para magtagumpay. Wika ni Althea. Hindi ko kailangan ng kahit sinong lalaki. Ang katotohanan ang sandata ko. At ang katotohanan ay nagnakaw ka ng ideya, nagnakaw ka ng pondo,
At higit sa lahat, nagnakaw ka ng dangal. Pera lang ang kailangan mo, di ba? Kinuha ni Renz ang kanyang tseke at mabilis na nagsulat ng halaga. Heto, 5 milyong piso. Kunin mo ito at bawiin mo ang anumang sinabi mo kay Attorney Santos. Sabihin mo na nagkamali ka lang. Pagkatapos nito, hinding-hindi na tayo muling magkikita. Inabot ni Althea ang tseke, tiningnan ito ng ilang saglit, at pagkatapos ay dahan-dahang pinunit sa 4 na bahagi. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng huling pagkakataon ni Renz na naglalaho. Inilapag niya ang mga piraso sa mesa at itinitigan ng asawa. Hindi mo kayang bayaran ang bawat luhang pumatak sa libing ng mga magulang ko, Renz. Hindi mo kayang bayaran ang bawat gabing pinagmukha mo akong basahan sa sarili kong bahay. Ang boses ni Althea ay naging kasing talas ng labaha. Ang 5 milyon mo ay barya lang sa halaga nang mawawala sa'yo. Tumayo si Althea. Bit-bit ang kanyang bag at inayos ang kanyang blusa. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya at dignidad. Samantala, si Renz ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likod. Sino ka ba talaga, Althea? Bulong ni Renz. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at takot. Anong itinatago mo? Huminto si Althea bago tuluyang tumalikod. Ako ang babaeng pinakasalan mo dahil sa ambisyon at ang babaeng iniwan mo dahil sa kasakiman. Pero higit sa lahat, ako ang taong magpapaalala sa'yo na ang bawat mataas na lipad ay may masakit na pagbagsak. Naglakad palabas si Althea ng kafe. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang ritmo ng determinasyon sa sahig. Naiwan si Renz na nakatingin sa mga punit-punit na tseke sa mesa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Isang takot na ang babaeng akala niya ay kontrolado niya, ang siyang may hawak ng kanyang leeg sa loob ng mahabang panahon. Ang dilim ng gabi ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa maliit na silid ni Althea sa Barangay Pag-asa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang lumang laptop na nagbibigay ng asul na kislap sa kanyang seryosong mukha. Sa tabi niya, si Maya ay tahimik na nag-aayos ng mga piraso ng papel, mga kopya ng orihinal na draft ng script at ang mga ebidensya ng pagpapadala nito sa Villamor Media. Ang marahang paggalaw ng mga daliri ni Althea sa keyboard ay lumilikha ng isang ritmo ng pag-asa sa gitna ng katahimikan. Hindi lang ito basta pagtitipon ng datos. Ito ay ang paghabi ng isang bitag na dahan-dahang hihigpit sa leeg ng mga taong nagnakaw ng kanilang dangal. Althea, sigurado ka ba rito? Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kapag nalaman ni Renz na tayo ang nasa likod nito, hindi siya magdadalawang isip na wasakin tayo. Itinigil ni Althea ang kanyang ginagawa at tiningnan ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay tila 2 lawan ng malalim na karanasan. Maya, matagal na niya tayong winasak. Ang ginagawa natin ngayon ay ang pagpulot sa mga basag na piraso para makabuo ng isang sandata. Sa mundong ito, ang takot ay kakampi ng mga nangaapi. Huwag mong hayaang maging bilanggo ka nito. Isang munting ngiti ang sumilay kay Althea nang makita niya ang isang lumang litrato na nakasingit sa kanyang journal. Litrato ng kanyang ama na nakatayo sa harap ng unang gusali ng Villamor Media. Ang kanyang ama ay may hawak na lumang fountain pen. Ang panulat na ginamit nito sa pagpirma ng mga unang kontrata ng kumpanya. Naalala ni Althea ang amoy ng tinta at ang gasgas na tunog ng pluma sa papel. Iyon ang simbolo ng katapatan ng kanyang pamilya, isang katapatan na ngayon ay dinudungisan ni Renz. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Ang kanyang daliri ay nanginginig ng bahagya sa pangungulila. Maya-maya pa, ang katahimikan ay nabasag ng mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Althea sa ibabaw ng kahoy na mesa. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero.
Nasa lumang archive room ako ng kumpanya. May nahanap akong mga dokumento na magpapatunay na ang pondong para sa produksyon ay inililipat sa isang personal na account sa ibang bansa. Bilisan mo, bago pa nila mapansin ang pagkawala ng mga file. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Si Mr. Lim, ang pinakamatandang miyembro ng Board of Directors na nanatiling tapat sa kanyang ama, ay nagpasya na ring lumaban mula sa loob. Ang lihim na alyansa na ito ang magiging mitya ng pagsabog na hindi inaasahan ni Renz. Kailangang nating kumilos, Maya, sabi ni Althea habang mabilis na isinasara ang kanyang laptop. Magkikita kami ni Mr. Lim sa isang ligtas na lugar. Dito ka lang. Huwag kang magbubukas ng pinto sa kahit na sino. Naglakad palabas si Althea. Tinatahak ang madilim na eskinita ng Barangay Pag-asa. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang kanyang pandama ay matalas sa bawat kaluskos ng mga dahon at sa malayong tahol ng mga aso. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, ang panganib ay lalong lumalapit. Pagdating niya sa isang abandonadong bodega, malapit sa pier, nakita niya ang isang anino na naghihintay sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Si Mr. Lim iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Inabot nito ang isang makapal na itim na folder kay Althea. Althea, mag-iingat ka. Bulong ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa takot at determinasyon. Hindi lang pera ang nakataya rito. Maraming tao ang nakikinabang sa korupsyon ni Renz. Kapag bumagsak siya, marami siyang idadamay. Salamat, Mr. Lim. Hindi ko malilimutan ang tulong niyo, sagot ni Althea habang mahigpit na niyayakap ang folder sa kanyang dibdib. Paalis na sana si Althea nang biglang may marinig siyang mabilis na pagtakbo ng mga paa sa labas ng bodega. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa semento ay papalapit sa kanila. Isang itim na anino ang humarang sa tanging lagusan ng bodega. Naramdaman ni Althea ang paghinto ng kanyang hininga. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Mula sa dilim, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na hindi niya inaasahang maririnig sa lugar na yon. Akala mo ba, Althea, ikaw lang ang marunong magtago ng sikreto? Ang ilaw mula sa isang flashlight ay tumama sa mukha ni Althea, dahilan upang mapapikit siya ng bahagya. At doon, nakita niya ang isang tao mula sa panig ni Renz na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. May hawak na telepono at may malamig na ngiti sa mga labi. Ang ingay ng Barangay Pag-asa ay tila biglang huminto nang pumasok ang isang makintab at mamahaling itim na sasakyan sa makitid na kalsada. Ang putik mula sa mga kanal ay tumalsik sa malinis na gulong nito, isang eksenang tila hindi nararapat sa lugar na yon. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Remedios. May hawak na panyo sa kanyang ilong upang harangan ang amoy ng tuyo at basura. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing tinitingnan ang bawat dumi sa pader ng paupahan ni Althea. Ang ritmo ng kanyang mga takong sa semento ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Pag-akyat niya sa makitid na hagdanan, sinalubong siya ni Aling Rosa. Sino po sila? Sino po ang kailangan nyo? Magalang na tanong ng matandang may-ari ng paupahan. Tiningnan lamang siya ni Doña Remedios mula ulo hanggang paa. Tumabi ka, matanda. Nasaan ang babaeng inutil na nakatira rito? Nasaan si Althea? Bago pa makasagot si Aling Rosa, bumukas na ang pinto ng silid ni Althea. Lumabas ang dalaga. Ang kanyang mukha ay pagod mula sa pakikipagtagpo kay Mr. Lim kagabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ano ang ginagawa niyo rito, Doña Remedios? Malamig na tanong ni Althea. Pumasok ang matanda sa loob ng maliit na silid nang hindi nagpapaalam. Tiningnan niya ang manipis na banig, ang lumang laptop, at ang platong may tira-tirang pagkain. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ganyan na ba kababa ang narating mo, Althea?
Mula sa mamansyon na uwi ka sa kulungan ng daga? Panunuyan ng matanda habang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Pirmahan mo na ito. Inilapag ng matanda ang papel sa mesa. Ito ay isang deed of absolute sale para sa lupain ng pamilya Villamor sa probinsya, ang huling ari-arian na nakapangalan pa rin kay Althea. Iyan ang kabayaran sa lahat ng pagkaing kinain mo sa bahay ko sa loob ng 5 taon, asik ni Doña Remedios. Binigyan ka na ni Renz ng 5 milyon pero tinanggihan mo dahil sa pride mo. Ngayon, ibibigay mo sa akin ang lupang ito bilang pambayad sa utang na loob mo sa amin. Utang na loob? Naramdaman ni Althea ang init na dahan-dahang umaakyat sa kanyang pisngi. Ang mansyon nyo, ang mga kumpanya ni Renz, pati ang mga alahas na suot nyo ngayon. Lahat yan ay galing sa pawis at dugo ng mga magulang ko. Kung mayroon mang may utang na loob dito, kayo yon. Walang hiyang bata ka. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. Kung hindi dahil sa anak ko, wala kang halaga. Isang kaawa-awang ulila na walang alam gawin, kundi magkulong sa kwarto. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong hindi ka lang sa slum area na ito matitira. Ipapakulong kita dahil sa pagnanakaw ng mga dokumento sa kumpanya. Lumapit si Althea sa matanda. Ang kanyang distansya ay sapat na para maramdaman nila ang tensyon sa hangin. Iyan ba ang itinakbo ng tauhan ni Renz kagabi? Ang balitang may hawak na akong ebidensya? Kaya ba kayo narito ngayon dahil natatakot na kayo? Wala kaming kinatatakutan. Muling sigaw ni Doña Remedios habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isa kang basura, Althea. Isang basurang dapat ay matagal nang itinapon sa dagat. Sa gitna ng galit, itinaas ng matanda ang kanyang kanang kamay. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila nag-igting ng mabilis na ihataw ni Doña Remedios ang kanyang palad patungo sa mukha ni Althea. Ito ang sampal na matagal na niyang gustong ibigay mula pa noong unang araw na pumasok si Althea sa kanilang pamilya. Ngunit bago pa man dumampi ang balat ng matanda sa pisngi ni Althea, isang mabilis na paggalaw ang nangyari. Ang tunog ng pag-ipit ng mga buto sa pulso ay narinig sa katahimikan ng silid. Napasigaw sa gulat si Doña Remedios. Ang kanyang kamay ay nakalutang sa hangin. Mahigpit na hawak ng kanang kamay ni Althea. Ang higpit ng hawak ni Althea ay sapat na para mamula ang balat ng matanda. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang kalmadong tila bagyong nagbabadyang sumabog. Tapos na ang mga araw na pinapayagan ko kayong saktan ako? Ang boses ni Althea ay mababa. Ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Hinding-hindi niyo makukuha ang lupang ito. At hinding-hindi ko nahahayaang dumampi ang marumi ninyong kamay sa pagkatao ko. Padarag na binitawan ni Althea ang kamay ng matanda. Dahilan upang mapaatras ito at halos mawalan ng balanse sa loob ng masikip na silid. Lumayas kayo rito, Doña Remedios. Pagpapatuloy ni Althea habang itinuturo ang pinto. Bago ko pa makalimutan na naging biyenan ko kayo, naiwan ang matanda na humihingal sa galit at takot, habang ang mga kapitbahay ni Althea ay dahan-dahang nagtitipon sa labas ng pinto, nakamasid sa bawat galaw ng makapangyarihang matanda, na ngayon ay nagmumukhang maliit sa harap ng isang babaeng dati niyang inalipusta. Ngunit habang papaalis si Doña Remedios, lumingon ito nang may malupit na ngiti. Akala mo ba nanalo ka na? Hindi mo pa nakikita ang huling alas ni Renz. Bukas, Althea, bukas, malalaman mo kung sino talaga ang tunay na may-ari ng buhay mo. Ang bawat segundo ng pagtikid ng luma at kinakalawang na orasan sa dingding ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa katahimikan ng silid. Gabi na. Ngunit ang mga mata ni Maya ay nananatiling dilat, puno ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay magkayakap, habang ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok mula sa siwang ng bintana. Althea, bukas na ang premiere night.
Mahinang simula ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang hiling na naglalaho sa dilim. Natatakot ako. Paano kung maging matagumpay sila? Paano kung tuluyan na nilang nakawin ang buhay ko? Sabi ni Doña Remedios, may huling alas si Renz. Paano kung tayo ang mawasak sa huli? Huminto si Althea sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maya at hinawakan ang malamig na kamay ng dalaga. Ang init ng palad ni Althea ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng nagbabadyang unos. Sa kabilang banda, nakahanda na sa ibabaw ng mesa ang isang telang kulay dugo. Isang pulang bestida na tila nag-aapoy sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ang takot ay isang anino lamang, Maya. Lumalaki ito kapag tumatalikod ka sa liwanag. Seryosong sagot ni Althea. Hayaan mo silang magdiwang ngayong gabi. Hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ang tadhana. Dahil ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa rurok ng kayabangan. Samantala, sa loob ng marangyang penthouse ni Renz, ang paligid ay puno ng kislap ng mga mamahaling bote ng champagne. Ang tunog ng malalakas na tawanan ni Renz at Selena ay humahalo sa bawat pag-post nila sa social media. Ipinapakita nila sa buong mundo ang kanilang perpektong buhay, ang mga damit na isusuot para sa bukas, ang mga sapatos na gawa sa Italy, at ang kislap ng mga alahas na tila nagniningning sa bawat anggulo ng kamera. Tingnan mo ang mga comments, Renz. Humahagikik na, sabi ni Selena habang ipinapakita ang screen ng kanyang cellphone. Sinasabi nilang tayo ang pinakamakapangyarihang couple sa industriya. At ang ex-wife mo, may isang basher na nagsabing mukha raw siyang katulong na pinalaya sa kalsada. Humigop si Renz ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na kasiyahan. Hayaan mo siya. Bukas, pagkatapos ng premiere, sisiguraduhin kong wala nang maniniwala sa kahit anong sabihin niya. May inihanda na akong mga dokumento na magpapatunay na siya ay may sakit sa isip at nagnakaw ng pera ng kumpanya bago siya umalis. Iyon ang huling pako sa kanyang kabaong. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang marahang tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay sa sahig ng kanilang pasilyo ang narinig. Napatingin si Renz sa pinto. Nang buksan niya ito, walang tao sa labas, ngunit may isang itim na envelope na nakalapag sa tapat ng pintuan. Dahan-dahan itong pinulot ni Renz. Ang texture ng papel ay magaspang, tila gawa sa materyales na ginagamit sa mga sementeryo. Sa loob nito, walang sulat, wala ring banta. Ang tanging laman ay isang litrato. Ang litrato ng dalawang kabaong ng mga magulang ni Althea na kinuha mula sa anggulong tila may nagmamasid sa kanya noong araw ng libing. Sa likod ng litrato, may nakasulat na dalawang salita sa wikang Tagalog gamit ang pulang tinta na tila sariwang dugo. Bayad na. Naramdaman ni Renz ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri, at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng kamatayan. Ang kaba na kanina ay pilit niyang itinatago, ay biglang sumabog sa kanyang dibdib. Sino ang nagpadala nito? Paano sila nakapasok sa kanyang secured na penthouse? Sa barangay Pag-asa, nakatayo si Althea sa harap ng kanyang bintana, nakatingin sa buwan na bahagyang natatakpan ng mga ulap. Ang kanyang puso ay payapa, ngunit ang kanyang diwa ay nakahanda na sa huling laban. Alam niyang ang bukas ay hindi lamang tungkol sa pelikula. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga patay at para sa mga buhay na pilit pinatay ang dangal. Ang gabi ay tila bumagal, bawat minuto ay puno ng tensyon na tila isang hilahilong kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng lihim ay nabunyag na? Ang gabi ng grand premiere ng Ang Lihim ng Kahapon ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin sa gitna ng Cultural Center of the Philippines. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na puting rosas. Ang bango nito
ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong mula pa sa Paris. Ang sunod-sunod na pagputok ng mga liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa marangyang red carpet. Dumating si Renz at Selena na tila mga hari at reyna ng gabi. Ang taksido ni Renz ay walang kapintasan at si Selena ay tila kumikinang sa kanyang gintong gown na halos tumakip sa lahat ng atensyon. Ang kanilang mga ngiti ay para sa mga lens ng kamera, isang palabas ng tagumpay na tila wala nang makakapigil. Mr. Alcantara, isang katanungan lang po, sigaw ng isang reporter. Sinasabing ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Villamor Media. Ano ang pakiramdam na ikaw ang nasa likod ng obra maestrang ito? Ang sining ay nangangailangan ng sakripisyo, sagot ni Renz nang may paitaas na noo. At ngayong gabi, makikita ng buong mundo na ang bawat sakripisyong yon ay nagbunga. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapakitang tao, isang luma, ngunit napakakintab na itim na Rolls-Royce ang dahan-dahang huminto sa tapat ng red carpet. Ito ang sasakyang pag-aari ng pamilya Villamor. Ang sasakyang matagal nang hindi nakikita sa publiko mula nang pumanaw ang mga magulang ni Althea. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa paligid habang ang lahat ng mata ay nakapako sa pinto ng sasakyan. Nang bumukas ang pinto, isang pares ng matitibay na takong na kulay ginto ang unang tumapak sa carpet. Lumabas si Althea, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang bestidang pula ay tila dumadaloy na lava sa bawat hakbang niya. Yakap ang kanyang katawan ng may dignidad at awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na walang bakas ng takot, tanging ang bagsik ng isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian. Ang bawat bulong ay tila naging isang malakas na ugong. Si Althea ba yan? Ang asawa ni Renz? Bakit siya narito? Napatigil si Renz at Selena. Ang baso ng champagne na hawak ni Renz ay dahan-dahang nanginig. Sapat na para maramdaman niya ang lamig nito sa kanyang balat. Ang mukha ni Selena ay nawalan ng kulay. Ang kanyang gintong gown ay tila biglang naging kupas sa harap ng nag-aapoy na presensya ni Althea. Naglakad si Althea patungo sa kanila. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Nang makarating siya sa harap ni Renz, tumigil siya at tiningnan ng lalaki ng diretso sa mga mata. Akala mo ba ay magsisimula ang palabas ng wala ang may-ari ng tanghalan? Mahinang sabi ni Althea. Sapat lang para marinig ni Renz at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Anong ginagawa mo rito, Althea? Asik ni Renz habang pinipilit na panatilihin ang kanyang ngiti para sa mga kamera. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga security. Subukan mo, Renz, sagot ni Althea ng may malamig na ngiti. Dahil sa gabing ito, ang bawat mata sa bansang ito ay nakatingin sa atin. At sisiguraduhin kong hindi nila malilimutan ang mapapanood nila. Hindi nagtagal. Nagsimula na ang programa sa loob ng malaking teatro. Umakyat si Renz sa entablado. Ang mga spotlight ay nakatutok sa kanya habang ang buong audience ay naghihintay ng kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagmamalaki at kasinungalingan tungkol sa kanyang orihinal na script. Ngayong gabi, ang kwento ng ang lihim ng kahapon ay hindi na magiging lihim, deklara ni Renz habang itinataas ang kanyang mga kamay. Hayaan nating magsalita ang sining. Ngunit bago pa man makapagsimula ang pelikula, ang bawat ilaw sa loob ng teatro ay biglang namatay. Ang kadiliman ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga bulong ng pagtataka ay napuno ang silid at ang tunog ng mabilis na paghinga ni Renz sa mikropono ay naging kasing lakas ng isang bagyong paparating. Sa gitna ng ganap na kadiliman, isang maliit na asul,
Naliwanag ang lumitaw sa gitna ng higanting screen. Hindi ito ang logo ng kumpanya ni Renz. Ito ay isang video file na may pamagat na ang tunay na may-ari ng katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng teatro ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Renz. Sa gitna ng kadiliman, ang higanting screen ay biglang nabuhay, hindi sa pamamagitan ng makukulay na eksena ng kanyang pelikula, kundi sa isang itim at puting kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ang boses na umalingaw-ngaw sa mga dambuhalang speaker ay hindi ang boses ng isang bida, kundi ang boses ni Renz, malamig, mapangapi, at puno ng kasakiman. Ang kuha ay mula sa gabi, kung saan ipinagmamalaki niya kay Selena kung paano niya dahan-dahang uubusin ang yaman ng mga Villamor habang pinalalabas na si Althea ay isang baliw at pabigat. Wala siyang alam, Selena. Ang boses ni Renz sa video ay tila isang lason na kumakalat sa buong silid. Akala niya ay mahal ko siya, pero ang totoo, ang kumpanya lang nila ang kailangan ko. Kapag nakuha ko na ang lahat, itatapon ko siya na parang basurang walang silbi. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa libo-libong tao sa loob ng teatro. Ang mga bulong ng pagkabigla ay tila isang mabilis na apoy na kumakalat sa bawat row ng mga upuan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang sumunod na eksena ay nagpakita ng mga orihinal na draft ng script ni Maya, katabi ng script na ipinagmamalaki ni Renz na may malinaw na ebidensya ng pagnanakaw ng intelektual na pag-aari. "Patayin niyo yan!" Sabi ko, patayin niyo yan. Sigaw ni Renz sa ibabaw ng entablado. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahanap ang sinumang tauhan na makakapigil sa kahihiyang ito. Ngunit ang mga spotlight na kanina ay nagbibigay sa kanya ng ningning ay biglang naging mga matatalas na liwanag na naglalantad sa kanyang bawat panginginig. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Althea paakyat ng entablado. Ang bawat tunog ng kanyang pulang takong sa kahoy na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Renz. Nang makarating siya sa gitna, sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Renz. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong nagpatahimik sa buong teatro. Tumingin siya sa audience at pagkatapos ay kay Renz, na ngayon ay nakaluhod na sa takot at pagkapahiya sa harap ng mga kamera na kanina lang ay sumasamba sa kanya. Ang Villamor Media ay itinayo sa pundasyon ng katapatan at pangarap ng aking ama. Ang boses ni Althea ay malinaw, puno ng awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi ko hahayaan na ang isang magnanakaw at manlilinlang ang maging mukha ng industriyang ito. Renz Alcantara, ngayong gabi, hindi lang ang pelikula mo ang nagtapos, tapos na rin ang paghahari-harian mo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng teatro at pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa carpet ay naging hudyat ng katapusan. Sa harap ng milyon-milyong manonood na nakatunghay sa live broadcast, kinapitan ng mga awtoridad ang magkabilang braso ni Renz. "Mr. Alcantara, you are under arrest for corporate fraud, grand theft, and violation of intellectual property rights." Ang boses ng opisyal ay naririnig ng lahat. Si Selena, na kanina ay nakaupo sa front row, ay nagtangkang tumakas ng patago. Ngunit ang kanyang gintong gown ay tila naging isang pabigat na nagpabagal sa kanya. Hinarang siya ng mga gwardiya sa exit, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang muka na puno ng luha at takot. Tiningnan ni Althea si Renz sa huling pagkakataon habang ito ay hinihila palabas ng entablado. Ang lalaking dati niyang inalayan ng lahat ng kanyang pag-ibig ay isa na lamang maliit na anino ng pagkatalo. Walang galit sa mga mata ni Althea, tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan na sa wakas ay naisakatuparan. Nang mawala na ang mga kontrabida, lumingon si Althea sa likuran ng entablado at itinuro si Maya na nakatayo roon
habang humihikbi sa tuwa. Sa gabing ito, ibinibigay natin ang entablado sa tunay na may-ari ng kwentong ito. Maya, halika rito. Ang buong teatro ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpakan na tila yumanig sa mga dingding ng gusali. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, naramdaman ni Althea ang isang biglang pagkahilo. Ang kanyang kamay ay humawak sa gilid ng podium at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Isang lihim na sakit na matagal na niyang itinatago sa gitna ng kanyang pakikipaglaban ang biglang nagparamdam. Althea, parang awa mo na. Hindi ko sinasadya ang lahat. Nagpadala lang ako sa bugso ng damdamin at sa tukso ng paligid. Mahal kita, Althea. Ikaw pa rin ang tanging babaeng nagpatibok ng puso ko. Ang boses ni Renz ay basag at nanginginig, malayo sa mapagmataas na tono na ginamit niya sa sementeryo noon. Nakaupo siya sa loob ng isang malamig at madilim na interrogation room. Ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at dumi. Ang amoy ng luma at mamasa-masang semento sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa harap niya, nakatayo si Althea. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang babala sa gitna ng kapanglawan ng silid. Nararamdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod na dahan-dahang lumalamon sa kanyang katawan. Ang bawat salita ni Renz ay tila mga langaw na umaaligid sa kanyang pandinig. Nakakarindi at walang katotohanan. Marahan niyang hinawakan ang likod ng upuang bakal upang hindi siya tuluyang mabuwal. Ang malamig na metal ay nagbigay sa kanya ng panandaliang balanse. Mahal? Ang bulong ni Althea ay tila isang hanging nagmula sa kailaliman ng isang libingan. Ang pag-ibig ba para sa'yo ay ang pagpapadala ng divorce papers sa harap ng kabaong ng mga magulang ko? Ang pag-ibig ba ay ang pagnanakaw sa bawat pangarap na binuo natin? Renz, huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbanggit nito sa harap ko. Althea, gagawin ko ang lahat. Ibalik mo lang ang kaso, ibalik mo lang ang posisyon ko sa kumpanya. Magpapakabait ako, pangako. Magiging asawa mo uli ako, mas masunurin pa sa dati. Ang pagmamakaawa ni Renz ay humantong sa pagluhod niya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng bestida ni Althea. Tiningnan siya ni Althea ng may malalim na pighati. Hindi dahil sa mahal pa niya ang lalaki, kundi dahil sa panghihinayang sa 5 taon na ibinigay niya sa isang taong ang tanging sinasamba ay ang sarili. Ang tunog ng paghikbi ni Renz sa sahig ay tila isang huwad na musika na hindi na kayang antigin ang kanyang damdamin. Dahan-dahan niyang hinawi ang kanyang bestida upang hindi ito madampi sa maruming palad ni Renz. Wala ka nang babalikan, Renz. Ang Althea na kilala mo ay matagal mo nang inilibing kasama ng mga magulang ko. Huling sabi ni Althea bago siya dahan-dahang tumalikod. Paglabas niya ng silid, bumungad sa kanya si Doña Remedios na nakaupo sa isang mahabang bench sa hallway ng presinto. Ang matanda ay wala na ang dating kintab. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mugto sa kaiiyak. Nang makita niya si Althea, agad siyang tumayo at lumapit. Hindi para sumigaw, kundi para humawak sa braso ni Althea. Althea, anak, parang awa mo na ang anak ko. Matanda na ako, hindi ko makakayang makita si Renz sa likod ng rehas. Ang boses ng matanda ay paos, puno ng desperasyon ng isang inang na wala ng proteksyon. Lahat ng kinuha namin, ibabalik namin. Pati ang kwintas ng nanay mo, nasa akin. Heto, kunin mo. Inilabas ng matanda ang kwintas mula sa kanyang bag at pilit na inilalagay sa palad ni Althea. Ang kislap ng luha ng ina ay tila nagpapaalala kay Althea ng lahat ng sakit na tiniis niya. Kinuha ni Althea ang kwintas. Hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto ng pendant sa kanyang balat. Salamat sa pagbabalik nito, Doña Remedios.
Mahinahong sabi ni Althea. Pero ang katarungan ay hindi isang bagay na pwedeng i-negotiate. Ang bawat ginawa niyo ay may katapat na kabayaran. At ang kabayarang yon ay hindi nagmumula sa akin, kundi sa batas. Umalis si Althea sa presinto habang ang mga pagsusumamo ng mag-ina ay unti-unting naglalaho sa kanyang likuran. Pagdating niya sa loob ng kanyang sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na bigwas. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng dilim, muling naramdaman ni Althea ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang tiyan at ang isang malalim na kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Isang sikretong hindi niya masabi, kahit kanino. Isang katotohanang mas matindi pa sa anumang twist sa pelikula. Dinukot ni Althea ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal na doktor. Dok, kailangan nating mag-usap. Gaano na lang ba talaga kahaba ang oras na natitira para sa akin? Ang boses sa kabilang linya ay hindi agad sumagot. Tila nagdadalawang isip kung paano sasabihin ang isang katotohanang dudurog sa huling hibla ng lakas ng reyna. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Dahan-dahang gumuguhit ng mga linyang tila luha sa bintana ng sasakyan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintanang salamin ng Villamor Media Group na nagbibigay ng bagong liwanag sa silid na dati ay puno ng madidilim na balak ni Renz. Sa gitna ng malawak na boardroom, nakatayo si Althea sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang gusaling ito na itinayo ng kanyang ama mula sa mga pangarap at pawis ay muli nang humihinga ng malaya. Sa likod niya, ang mga board members na dati ay yumuyuko sa bawat kapritsyo ni Renz ay nakaupo ngayon ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at paggalang. Sa tabi ni Althea ay nakatayo si Maya, na ngayon ay nakasuot na ng isang formal na blusa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi na sa luha, kundi sa pag-asa. Miss Althea, tapos na po ang audit, pag-uulat ng isang accountant. Nailipat na po ang lahat ng pondo na linuwal ni Renz pabalik sa kumpanya at ang mga kaso laban sa kanya at kay Selena ay selyado na. Tumango si Althea, ngunit ang kanyang pansin ay nananatili sa laba. Sabat. Simula ngayon, ang Villamor Media ay hindi na lamang magiging kumpanya ng libangan. Magiging tahanan ito ng mga manunulat na walang boses, ng mga artistang pinagkaitan ng pagkakataon. Maya, ikaw ang mamumuno sa ating bagong creative department. Iyong na ang bawat pahina ng Ang Lihim ng Kahapon. Napaawang ang labi ni Maya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa kanyang dibdib. Miss Althea, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Binuhay niyo po hindi lang ang script ko, kundi pati ang pagkatao ko. Karapatan mo yan, Maya. Huwag mo nang hahayaan na may kumuha uli niyan sa'yo. Malumanay na sagot ni Althea. Matapos ang pulong, dinala ni Althea ang kanyang sarili sa puntod ng kanyang mga magulang. Ang hangin sa sementeryo ay hindi na kasing lamig noong araw ng libing. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng ilang-ilang at rosas ay humahalo sa init ng hapon. Lumuhod siya sa harap ng dalawang puting lapida at marahang inilapag ang luha ng ina na kwintas sa ibabaw ng marmol. Tay, Nay, binalik ko na ang lahat sa ayos, bulong niya habang hinahaplos ang mga titik sa lapida. Malinis na ang pangalan ng kumpanya. Malinis na rin ang puso ko mula sa galit. Tumigil siya ng sandali. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa hugis ng kwintas. Pero parang tinatawag na rin ako ng panahon para makasama kayo. Sana, sa oras na magkita-kita tayo, maipagmalaki niyo ako. Isang munting bata na naglalako ng kandila ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang kupas na envelope. Ma'am, may iniwan po rito ang tagapangalaga ng puntod. Sabi po ng tatay niyo noong huling dalaw niya bago ang aksidente,
Ibigay daw po ito sa inyo kapag handa na kayo. Nangunot ang noo ni Althea. Ang kanyang ama ay madalas bumisita rito para kausapin ang kanyang lolo. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope sa loob ng kanyang sasakyan. Naglalaman ito ng isang sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas at isang lumang susi sa isang safety deposit box na hindi niya alam na umiiral. Binasa ni Althea ang bawat salita ng kanyang ama. Ang sulat ay hindi tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa isang lihim na koneksyon, isang utang na loob na hindi nabayaran ng kanyang ama sa isang pamilyang naging biktima rin ng mga alkantara noon. At sa dulo ng sulat, may isang babala na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Althea, hindi lang ang kumpanya ang kinuha ni Renz sa atin. May isang tao siyang itinatago. Isang tao na may hawak ng katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Hanapin mo si Gabriel. Sino si Gabriel? At bakit ngayon lang ito lumalabas sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa sakit? Naramdaman ni Althea ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila isang apoy na kumakalat sa kanyang mga baga. Napakapit siya sa manibela. Ang kanyang paningin ay muling nagdilim. Sa gitna ng kanyang paghingal, ang tanging nasa isip niya ay ang pangalang isinulat ng kanyang ama. Ang katarungan na akala niya ay tapos na, ay tila isa pa palang malaking pinto na nagbubukas patungo sa isang mas masakit at mas malalim na lihim. Hindi sapat ang rehas na bakal para pagbayaran ang dugong dumanak sa nakaraan, Renz. Ang bulong na ito ni Althea ay tila isang sumpa na humahalo sa usok ng insenso sa loob ng isang matandang kapilya sa labas ng Maynila. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabagal na tambol na nagbababala ng nalalapit na pagtatapos. Hawak niya ang lumang sulat ng kanyang ama. Ang papel ay bahagyang nanginginig sa kanyang mga daliri, habang ang sakit sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang hininga. Sa loob ng madilim na sulok ng kapilya, isang lalaki ang dahan-dahang tumayo mula sa pagkakapuhod. Siya si Gabriel, isang lalaking may mga matang puno ng lumbay at pilat ng nakaraan. Siya ang dating personal na driver at kanang kamay ng ama ni Althea na misteryosong naglaho matapos ang aksidenteng kumitil sa buhay ng mga Villamor. Akala ko ay hinding-hindi na darating ang araw na ito, Althea. Ang boses ni Gabriel ay paos. Tila isang lupang tuyo na matagal na hindi nadilig ng ulan. Ang lihim na itinago ng iyong ama ay isang pasanin na dinala ko sa loob ng 10 taon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Gabriel, pagmamakaawa ni Althea, habang dahan-dahang napapahawak sa gilid ng upuang kahoy upang manatiling nakatayo. Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang ko, hindi ba? Yumuko si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig sa bigat ng pagsisisi. Hindi. Ang preno ng sasakyan ay sadyang pinutol at ang taong nag-utos nito, ang taong nagnanais na makuha ang Villamor Media noon pa man, ay ang ama ni Renz. At ang mas masakit, Althea, nalaman ni Renz ang lahat ng ito 5 taon na ang nakalilipas. Ginamit niya ang impormasyong yon para i-blackmail ang sarili niyang ama at pakasalan ka upang masigurong walang ibang makakakuha ng yaman niyo. Naramdaman ni Althea ang tila paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat sandali ng kanilang 5 taong pagsasama, ang bawat halik, ang bawat pangako ni Renz ay tila naging mga matatalas na bubog na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Hindi lang siya asawang pinagtaksilan, siya ay biktima ng isang pamilya ng mga mamamatay tao. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang lalaking nagkubli sa katotohanan ng kamatayan ng kanyang mga magulang. Isang malakas na ubo ang kumawala sa dibdib ni Althea. Sa kanyang puting panyo, nakita niya ang bahid ng matingkad na pulang dugo. Ang kanyang oras ay dahan-dahan nang nauubos, ngunit ang kanyang espiritu ay naging kasing tibay ng asero. Kailangan nating ilabas ang katotohanan ito.
Ang boses ni Althea ay naging matatag sa gitna ng panghihina. Hindi ako papayag na mamatay nang hindi nabibigyan ng hustisya ang mga magulang ko. Agad na tinawagan ni Althea si Attorney Santos at si Maya. Sa loob ng ilang oras, ang mga dokumentong itinago ni Gabriel, ang mga orihinal na report ng mekaniko, at ang mga recording ng pag-uusap ng ama ni Renz ay nailatag sa harap ng mga awtoridad. Ito ang huling pako, nadudurog hindi lang kay Renz, kundi sa buong pangalan ng mga Alcantara. Paglabas ni Althea sa presinto matapos ibigay ang huling testimonya, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malamig. Tila ito ang langit na nakikiramay at naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Sa kanyang tabi, naroon si Maya. Inaalalayan siya ng may buong pagmamahal. Tapos na, Maya, bulong ni Althea habang nakatingin sa malayo. Malaya na sila. Malaya na ako. Ngunit sa isang iglap, ang paningin ni Althea ay biglang naging ganap na madilim. Ang tunog ng ulan sa paligid ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Naramdaman niya ang kanyang katawan na dahan-dahang bumubigay, tila isang dahon na tuluyan ng naluoy mula sa puno. Althea! Althea! Ang huling narinig niya ay ang sigaw ni Maya na puno ng takot. Habang dahan-dahang nawawalan ng malay si Althea, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan, ang kanyang ama at ina. Nakatayo sa isang maliwanag na hardin, nakangiti at nakaabot ang mga kamay sa kanya. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tanong na nananatili sa hangin, ito na ba ang huling hininga ng Reyna? O may isa pa palang milagrong naghihintay sa kabila ng dapit hapon? Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng ilog mula sa bundok patungo sa malawak na dagat. Ang dating maingay at magulong mundo ng showbiz ay dahan-dahan ng kumalma para kay Althea. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Batanes, kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga kwento ng katatagan sa mga naglalakihang bato, doon matatagpuan ang isang maliit ngunit magandang bahay na gawa sa puting bato. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Althea mula sa huling gabi ng kanyang pagbagsak. Ang operasyon sa kanyang puso ay tumagal ng maraming oras, isang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan na tila sumasalamin sa kanyang buong buhay. Ngunit sa bawat sandali ng dilim, ang panalangin ng mga tao sa Barangay Pag-asa at ang walang sawang pag-aalaga ni Maya ang naging angkla niya. Nagising siya sa isang bagong mundo, isang mundong wala na ang bigat ng lihim at ang hapdi ng pagtataksil. Sa loob ng isang selda sa New Bilibid Prison, ang dating nagniningning na si Renz Alcantara ay isa na lamang bilang na walang mukha. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat, habang ang kanyang ina na si Doña Remedios ay natitira na lamang sa isang maliit na apartment, malayo sa rangya at kapangyarihang dati niyang ipinagmamalaki. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng marahas na paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanang dahan-dahang naglantad sa kanilang mga pagkakamali. Nakatayo si Althea sa dalampasigan. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang hinihipan ng malamig na simoy ng hangin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa bawat paggalaw ng hangin. Sa kanyang palad, hawak niya ang kanyang lumang wedding ring, ang huling simbolo ng kanyang pagkakatali sa isang maling pangarap. Miss Althea! Tawag ni Maya mula sa beranda ng bahay. Ang dalaga ay lalong nagmukha ng mature at puno ng kumpiyansa. Tinawagan po ako ng kumpanya. Ang ating foundation para sa mga batang manunulat ay nakatanggap ng bagong grant. Marami na naman tayong matutulungan. Ngumiti si Althea. Isang ngingiting nakakarating na sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng tunay na kaligayahan. Mabuti, Maya. Iyan ang tunay na tagumpay. Tiningnan ni Althea ang singsing sa kanyang kamay sa huling pagkakataon, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit na tila isang painting ng dapit hapon. Dahan-dahan niyang binitawan ng ginto. Ang tunog ng paglubog nito sa asul na tubig
ay tila isang hudyat ng ganap na paglaya. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging ang malalim na kapayapaan at ang pasasalamat sa bawat unos na nagturo sa kanya kung paano maging isang tunay na reyna ng kanyang sariling buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa lalim ng pinagmulan at sa tibay ng paninindigan sa gitna ng pag-iisa. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay kasama si Maya, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ngunit sa puso ni Althea, isang bagong umaga ang hinding-hindi na magtatapos. Ang bawat pahina ng kanyang nakaraan ay nakasara na at ang bawat bagong hininga ay isang pangako ng pag-asa at bagong simula. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pighati, kundi isang epiko ng pagbangon. At sa bawat patak ng ulan na maririnig niya sa hinaharap, hindi na niya maaalala ang luha, kundi ang paglilinis ng langit sa isang pusong handa na muling magmahal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang unang mamahalin niya ay ang kanyang sarili.